Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad kahit na nakapinid ang mga pinto, basta na lamang siyang dumaan sa dingding. Hindi ito isang ilusyon, Ito po ay patunay na ang kanyang muling nabuhay na katawan ay hindi na sakop ng mga limitasyon ng mundo. Alam niyo ba na noong 2011, may mga scientificong nakatuklas ng neutrinos, maliliit na subatomic particles na di umano'y mas mabilis pa sa liwanag. Bagamat later on napatunayan pong mali ang bagay na ito, ang ideyang ito ay nagbigay ng sulyap sa possibility ng pagsira sa mga batas ng fisika. Sa parehong paraan, si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay kumikilos sa labas ng hangganan ng oras at espasyo. Pero may isa pang mas nakakagulat na kwento, ang tinatawag nilang pangyayari sa Pompeii. Noong sumabog ang bulkang Vesuvius noong 79 AD, tinabunan nito ng abo ang mga tao ng napakabilis. Kaya nag-iwan po ito ng mga hungkag na espasyo sa bato. Mga hulma ng mga taong nabuhay noon. Gaya nila, ang mga alagad sa Ebanghelyo ngayon ay parang walang laman, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit, nang dumating si Jesus, pinuno niya sila ng kapayapaan. Nagduda si Tomas dahil nakakulong pa rin siya sa kanyang limitadong pang-unawa. Ngunit hindi kailanman nalimitahan si Jesus. Hindi ng pader, hindi ng pinto at lalo't hindi ng kamatayan. Ikaw ba, may mga pader ka rin bang itinayo sa iyong puso? Ang akala nating mga proteksyon ay maari siyang maging hadlang sa biyaya ng Diyos. Huwag mong ipagkait ang iyong sarili kay Jesus, kapatid. Hindi siya mapipigilan ng kahit anong pinto. Amen.